Subaru Impreza na hindi ka impress dahil puro dagta at paint chips. Yan ang detail natin ngayon. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano tanggalin ang nakadikit na dagta sa inyong mga sasakyan. Pero bago yan, papakita ko muna sa inyo ang condition ng kotse na to. Sa level ng dumi nito, malamang hindi pa to nadidetail. Siguro dahil busy yung may-ari, wala siyang time ipa-detail, dinadala lang ito sa automatic car wash, kaya hindi ganong nalilinis. Anyway, ganito naman talaga yung mga gusto kong dinidetail. Yung madudumi, mga kupas, yung wala nang kintab yung pintura, dahil pagkatapos ang laki ng difference, nagmumukha uli siyang parang bago. So ang gagawin natin dito, one step polishing, interior detailing at engine detailing. Kaya guys, samahan nyo ako. Let's go! So first step ko, binlower ko muna ang engine para matanggal yung mga dahon at dumi bago bugahan ng tubig. After nyan, nilinis ko ng mga wheels, mga singit-singit, mga door jambs at mga emblems. After car wash, pinasok ko na sa garahe. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung tunay na condition ng paint. Okay, so guys, after isang matinding car wash, makikita nyo naman, hindi talaga natatanggal yung mga nakadikit na dagta. Ito ang sikreto sa pagtanggal. Malamang meron kayo nito sa bahay nyo. So ang gagawin nyo lang guys, ipupunas nyo to sa mga dagta. Kailangan tanggalin muna natin ang mga dagta bago i-buff, kasi minsan hindi maiiwasang magkaroon ng mga scratches. At pagkatapos nyan, maglalagay na ako ng tape and then buffing na. Dito gumamit ako ng 3D1 polish at microfiber pads. At guys, kung gusto niyo yung mga ganitong content na mga detailing, side hustles, please don't forget to subscribe. At this point, natanggal ko na halos lahat ng swirl marks at scratches. Sa part na to, gumamit ako ng 3 inches na foam pad. Then after polishing, tinanggal ko na itong mga tape. Bago ako gumamit ng graphene coating, pinahiran ko muna ng alcohol para matanggal yung residue ng compound at para mas kumapit yung ating coating. After that, tinatch up ko na muna mga paint chips bago pahiran ng coating. Dito gumamit ako ng Technician's Choice G-Max Graphene Coating. Pwede ito ilagay sa headlights, glass at plastic. At ito na ang ating finished product. Napakalupit ng pagbabago.